Hello mga kababayan, ito nga saksihan natin ang panibagong video at babalikan natin ng kaunti yung nangyari doon sa Quadcom hearing. Ang dating chief ng PIDEA na si General Wilkins Villanueva, kung papaano nila idiin at kampihan itong mga nagtatago sa batas. Dito nga tayo natatawa no? Yung mga nakakulong, kinulong, at nagtatago sa batas, ito yung kinakampihan ng Quadcom na ito, ng administration na ito. At yung mga taong nagtatanggol para sa taong bayan, protection para sa taong bayan, ito yung hinahanapan ng butas ng mga congressman na ito. Kung yung mapapansin dito sa dalawang video na ating papanoorin, may pattern silang gagawin. Kung yari, dadaan sila doon sa ibang katanungan na parang unti-unti lamang, dahil at the last part ng kanilang pagtatanong, ipagdidiinan nila ang kanilang resource person, especially dito kay PIDEA Chief Villanueva. At hindi na tayo magtatagal, titingnan natin dito ang dalawang congressman na ito. Pasok! Mr. Jimmy Guban, kanina may binanggit ka na sabi mo, save the Queen, that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Your Honor, that involves already tight security, Your Honor, in my family again. Ayusin ko muna security ko, Your Honor, and I will involve who are the implementors of that, Your Honor. Kasi binanggit mo na kanina rito no? So gusto lang nating i-elaborate sana. May binanggit ka na save the Queen, that they wanted to be the next president. So napakagulo ng statement na to. Gusto lang natin malinawan kung anong ibig mo sabihin dito. Your Honor, thank you very much dahil again, Your Honor, hindi lang po ang patayan sa regular na street sa labas. Sa Bureau of Customs ho, if you will remember, Your Honors, the Honorable Chairman, ilan po ang pinatay sa Bureau of Customs? 3, 5? Customs employees. Paglabas ng opisina, binabaril na lang, patay. I think may nabuhay yata isa, dalawa. Nasa kulungan na po ako, Your Honor, pero minsan may nakakausap. So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Kaya nga Mr. Jimmy Guban, no? Ano pong koneksyon nito doon sa binanggit po ninyo na save the Queen, that they wanted to be the next president? Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Pero yung mga implementors, Your Honor, it's already in my mind. I can do it. Kaya lang, Your Honor, ito ay mga hardcore case. Kaya proud na proud siya dito, no? Habang binibigyan siya ng pagkakataon magsasalita, nagda-divert po siya sa gusto niyang mangyari. Meron siyang script dito, no? Kaya doon siya pupunta na magsasaway siya doon sa ibang mga kwento na hindi naman yun ang tinatanong sa kanya. Katulad doon sa sinasabi niya, mga patayan paglabas ng Quadcom, mga police. Kaya ito yung mga pattern, no? Ito yung script nila dito, Tuloy. Implementors ito ng mga Davao Group. Kaya nga sabi ko nga po Yung Davao Group na yan, pattern po yan, mula pa kay Dilima yan sa Senado dati pa yan, Davao Group. If you would remember, Tuloy. Director ng CIS Bureau of Customs, may pinatay na pulis. Ang tao niya sa loob mismo ng opisina. So, Your Honor, paakyat to sa implementor nung mga nasa taas, pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan. Mag-umpisa po nung ako ay kinausap. Grabe, Kahit nasa kulungan siya, mayroon siyang binubuo na kwento. Talaga namang napakalakas ng taong ito. Tuloy. Ng napakasinungaling na reporter at gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat na intelligence report hanggang sa dumating po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos.
Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig Kita mo na, dami na niya mga kinikwento. Ano? Hindi naman yun ang tinatanong sa kanya. ibig sabihin mo ba itong sinasabi mo na save the Queen, that they wanted to be the next president? Yung ang focus ng tanong ni Kung Hun na ito no? Yung save the Queen. Pero yung mga pinatay, paglabas sa customs, pulis na pinatay, paghagis ng granada, iba-iba ho eh. Alam mo ninyo, mapapansin ninyo na ibang congressman kapag ang resource person nila ang magsasalita na ito ay hindi ayon o hindi panig sa kanila. Halimbawa, ito yung mga resource person na ito na inaakusahan nila na pumapanig doon sa mga Duterte, konting pagsasalita lamang, papagalitan lang agad. Pero ito, malaya. Kung anong gustong sasabihin, kung anong gustong ipapahayag ng mga salita, malaya. Tuloy. Ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names. That family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya Unitin? po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman na maybe, Your Honor, if I am already prepared dahil Nako, naghahanap ka pa ng protection ha? Laki-laki na ang protection binibigay sa'yo. Yung Save the Queen na tinutukoy niya, si Sara Duterte, malamang yun ang pinatutunguhan niya, no? Na gusto niya mangyari sa mga Duterte tinutukoy niya, no? Nung time ni Pangulong Duterte, yung litanya ng kanyang salita, present. Pero yung tinatanong sa kanya, that was na nangyari nung siya ay nakasuhan at nakakulong. Tuloy. ilalabas ko po yan kahit ho with metrics and other sketches para po may labas po yan. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at I-reveal stake. mo na, sos. In fact, empleyado ng isang pa kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Lahat na. Yung pagbintangan army, mo na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi Yan ko po ako lahat pare ay ngayon. mga salita niya lang po lahat po yan. Kapag sigurado ang resource person ay panig doon sa mga Duterte o mga tauhan dati under ng administrasyon ni Duterte, pagalitan yan, sigurado yan. Sadlaki po. Kaya kanina po napapaluha ako eh. Dahil si Colonel Pardo from 1988 magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Asiato kami na lang ang buhay. And because of Nako. that, yan, Kung hindi dahil sa'yo, hindi yan nagtatago. Si Asierto. Kaya siya nagtatago dahil sa'yo, wag ka nang bumawi. Talagang halatang-halata naman na may script kayo eh. Tuloy. yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may konklusyon na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, my apology dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security. Thank you very much, Your Honor. If I may Bigyan nyo ng remind, security. Mr. Guban, kapag ang pakisagot lang ng direkta, wag na yung masyadong marami pa tayong Ay di napuna ka din. Pero yung nagtatanong, wala siya eh. Talagang, okay, basta sunod ka lang doon sa script natin ha. Tuloy ka lang doon. sa kalye, ha? Direkta lang. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? O yan na, sagot. Sorry, Your Honor. Maybe next time. Nako, may pa next time ka pa. Magkano Thank you, kayang Mr. Chair. ibibigay Mr. sa'yo Chair. dyan, ha? Susunod na po na itatanong ko si General Malamang Wilkins laya Rivera. ka na rin sa sunod. At si Asierto sa sunod, nandyan na rin. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nagretiro, ano po ang rank ninyo?
Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo naka-assign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as a OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, area Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya So nga- definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, Ay, hindi. sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, Ay, hindi rin. malapit sa kanya, Mr. Chair. Wala, ang layo. 2001 ay nasa Davao po kayo. Malamang alam niyo po yung nangyari sa... May alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair. Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao. Ulitin mo. Malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao. Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko eh. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad. May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Grabe, ano, napatunayan na nung panahon sa Senado pa na wala talagang ebidensya ho yan. Kaya tinanong nga si, si De Lima, bakit no ikaw ay nasa DOJ, wala kang naisampang kaso? Nung nasa CHR ka, wala ka pa rin naisampang kaso. Eto na ngayon, Marcos administration na, wala pa rin kayo maisasampang kaso. Nandyan pa rin kayo sa hearing na yan. Sarap nyo talaga eh. Tuloy. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo Kailan makilala? mo? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Pakita mo nga kung hon. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Ah, hindi. Masasabi po ba natin na Parang bobo. ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung Ah, hindi. Sa panahon mga niya? street sweeper ho yan, nagbabantay. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo. Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Hindi Meron po nga ba eh. kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Wala. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, Ano bang PIDEA. relasyon tinutukoy mo kung hon? Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing Ayusin mo, Villanueva. Paktay ka mamaya dyan kay Kung Hon. is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Mr. Meron po ba kayong tally ng panahon na yon ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything
dun sa namamatay nang hindi ko wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation sa police po yan, Mr. Chair. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Kahit- Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspect. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Joe eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa iyo and PNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo eh. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about death sa yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo talaga. nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung Lagot ka. Shooter pala yan. nag-narcom ako, nag-PDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab Raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, Pero yun po- kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun is sa PIDEA. Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon Na pangalan? sa ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation before the actual actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Acerto? Balik tayo sa Mr. Chair. Doon 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yun kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Yung script niya, focus siya dun. Baka mawala siya eh. Hindi niya pinapakinggan na nung time na ngayon ay walang Michael Yang na tinutukoy. Balik pa rin sa doon na siya ba talaga yung nandun yung script eh. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Acerto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanta ka na ng validation. Kasi So- ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Acerto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato,
General Abayade at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili niyong investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga inquiry. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair, ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. Kasama ang NBI. PIDEG. NBI, AFP? yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Tingnan niyo po dyan yung ano niya na yan, yung kanyang conclusion dyan. Di ba napakaganda ng flow ng kanilang pag-uusap. Walang kumbaga parang walang magti-trigger pa sa kanya eh. Pero eventually, tingnan niyo na mabuti. Nakakatawa dito. Alatang scripted no? Tingnan mo. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then- Di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po. Mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa No, sa... Sandali lang po. Di mas Pinick up niya yung yes. Ibang tinutukoy. magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. Beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael. Marami ng chismis. Pambihira to, chismuso lang tong congressman na ito. Naniniwala sa chismis nung si Jonathan Morales dati yung nag-testify na ang presidente ay bangag at humithit at pinatunayan pa ng video doon sa Amerika na authentic ang video na lumabas. Ko sana hearsay lamang ho yan dahil si Jonathan Morales na siyang gumawa ng dokumento na yon na para doon sa supposed to be na dapat nilang i-operate yung hindi pang presidente si Bongbong Marcos that time, hindi pa naniwalaan dahil hearsay nga daw yon dahil nga sa informante na hindi mailalabas ni Jonathan Morales. Eto, tingnan Kaya mo. ang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Oh, Chair. pero Oo, pero may script kami. Dapat ang masusunod yung script namin. Tingnan mo. hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa Hindi siya doon pumupunta doon sa justification na hearsay nga yan. Na yung time na yon nung siya'y namumuno na sa Davao, hindi nga lumalabas yung issue na yan. Na si Michael Yang na yan. Yun lamang ang kwento na yun ni Asierto na yun. Ayon din naman doon sa kanyang informante na sinasabi lang din naman niya na hindi naman mismo si Asierto ang nakakita o nakapag-testify ng sangkot si Michael Yang dyan sa problema na yan. Tingnan mo yung kanyang... ating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang... kasi yun ang Naku, script dali lang. Yung pag-appoint sa kanya yung script dyan eh. Tingnan mo. Bilang ano? PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko sa ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil Kikinig siya. may utang na loob akong Ano presidente. pa siya ng ano eh. Kinlir- Kumukuha siya ng ano dyan, ng buwelo. Kumukuha siya ng lakas ng loob para yung script na yun masunod.
Tingnan mo. ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. O di ba? Walang panggalit sa mukha niya eh. Pero parang nag-internalize siya. Nag-internalize siya. Kailangan magalit ako. Kailangan mailabas ko to. Dahil mawawala ako sa script ko. Sayang ang budget para dito. Tuloy. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Nag-internalize pa yo. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim. Dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente. Dahil in-appoint yan niya na. po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Ayan na. No. Ano na? Back to this again. Mr. Sinungaling Chair, po kayo. ang dapat Sandali lang po. Antayin niyo pong yan na, i-recognize yan na, kayo yan na. bago niyo po kayo magsalita. Mr. Chair, alam po natin na talagang ang dahilan po, no, ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim dahil po in-appoint nga po ni ni Presidente yun pala si na Wilkins script Villanueva Oh. bilang Director Hindi General siya ng nakikinig PIDEA. dun eh. Yun ang dahilan. Tuloy At siya sa kailangan script magsabi niya. ng totoo. O, di ba? Tuloy sa script niya. Wala ka dyan. Itong matindi. Matindi itong isa na to, ha? O, simulan natin dito Nice, kay Congressman Acop. matindi na to. You have 10 minutes. O, Thank you, Mr. Chair. dito. Tuloy. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed, may I ask Madam Lin, O. Yes, Mr. Chair. is your husband charged with any criminal offense? No, Mr. Chair. No. Then, therefore, there's no reason for him not to be able to attend the hearings of this committee. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama? Yes, Kung wala Mr. siyang Chair. kinakatakutan, dapat umappear siya rito, as you are claiming. Tama po. Thank you. And Tama. therefore, if we issue Wala naman siyang invitation- kaso eh. Pero pag nakarating na sa dyan, kulong siya. Wala siyang kaso, pero pagkaharap ka na, sigurado, kulong siya. we can course it through you. Pwede po. Pwede. Ang hindi mo lang sinisiguro kung tatanggapin niya at dadalo siya rito. Tama po, Mr. Chair. Ay di, sabihin mo sa kanya na, Juan, huwag ka nang umuwi rito sa akin. Hindi mo ba pwedeng sabihin yun? Mr. Chair, baka totohanin nun at wag na uuwi din. So sa- takot ka, naiwalayan ka. Mr. Chair, kawawa naman po yung mga anak ko. Thank you. Biro lang yun, Iha. Is Colonel Asierto still with us? Ed, Yan. are you still Yan with ano us? yan eh. Yung kanyang, ito yung daanan mo. Ako, yung script ko, dito muna ako dadaan, papunta doon sa isa, at ang conclusion ko, doon babanata ko. Tuloy. Yes, sir. And Yes, when sir, yes, did sir. you Present, when sir. did you make that that controversial report? I think, sir, is September 2017. 2017. Okay. Thank you. I'll get back to you. Now, Yes, sir. Mr. Paul Gutierrez, still around? Yes, Mr. Chairman. Doon sa interchange ninyo, either you Forward or tayo, Mr. forward. kanyang detention center. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Yes. So para sa akin, I would go with the conclusion of the Honorable Pimentel na I see no reason why you should go there just to get a scoop as you have reasoned a while ago. Yes. Have you worked under Mr. Benny Antiporda? No, Mr. Chairman. No. Pero pares kayo nag-practice sa media. That's right, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Antiporda, kayo po bang may-ari ng kwan? Ng remate ngayon? Yes, Mr. Chair. And you acquired it from former Councilor Pichay. Tama? Ay, Congressman Pichay. Yes, Mr. Chair. Yes. Pero kayo po, bilang media practitioner,
just like maybe Mr. Paul Gutierrez, nagpapatrolya rin po kayo, bumibisita sa customs. Would that be correct? Nung nasa bit pa po ako. Hindi, sakutin nyo lang po ng yes or no dahil... Oh, yes or no lang. Ikaw naman. Ako ang congressman dito eh. Kaya pag ako magtatanong, yes or no lang. Tino mo, payasa dito. Tama po? Mr. Chair, Hirap eh, no? Kasi yes or no lamang eh. Tuloy. pwede ko mag-explain ng konti. Oh, paya ka Dati dyan. po kasi nasa anti-smuggling po ako nung napunta ako sa gobyerno, kaya nakikita rin po ako sa customs dati. But nung wala na po ako ron, hindi na po ako pumupunta ng customs. So, after after leaving the media, hindi na po kayo naging player sa customs. I'm not in any way a player of customs. I'm an operative year 2007 po. Operative ng... Presidential Anti-Smuggling Group po. Director po ako noon ng SOG. Kasi may nag-text sa akin na aking bubuwit eh. Yun po ang sinabi. Palusot pa. Now, Joel Wilkins, Palusot. may I know how Bugbot long ka pa dyan. or what was the first time that you were assigned to PDEA? Since 2022, Mr. Chair. At 2002, Mr. Chair. 2002. And when did you become the head of PDEA? 2020, Mr. Chair. 2020. Yan na. Tingnan mo yung script nila ha. Talagang kunyari hindi yan, pero yun talagang titirahin nila eh, si Wilkins, no? Si General Wilkins. Talagang yun ang lahat ng kwento, doon muna sila pupunta doon sa magsasaboy sila doon sa isang daan na yun hanggang sa pupunta doon. Pero tutumbukin talaga nila dyan. Itong script nila eh. Yan. Tuloy. Thank you. Kasi, itong istoryang ito ay isang istorya ng 5 magkakaibigan. Forward. And Ayaw these ko sa reports istorya mo. were, the first one was submitted to then General De La Rosa, the chief of the PNP. And the second report was submitted to General Albayalde, also a former chief PNP. Tama po. Nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga kriminal, lahat ng mga involved sa droga, lahat ng mga corrupt, lahat na nag-take advantage sa gobyerno, lagot kayo lahat sa akin. Magbabayad kayo, yung mga hindi nagtatax dyan dati, magbayad kayo. Yung Maynilad at saka yung isang water concessionaire pa dati na hinabla pang gobyerno, sabi ni Pangulong Duterte, ayaw nyo, iti-take over namin yan. Ba't may magbabayad sa inyo? Ha? Lahat eh, takot lahat eh, no? Itong administrasyon na ito, itong Quadcom na ito, lahat ng mga kriminal, laya. Lahat naman nagtatago sa batas, laya. Lahat ng mga nasa kulungan, kayo ang witness namin. Baliktad eh. Ay, talaga naman. Tuloy. Yes, sir. Tama po, sir. And would it be correct na because of that report, former President Digong's reaction was to publicly condemn you, even calling for your death, and for associating him with illegal activities, including the alleged sale of 1,000 plus AK-47s to the New People's Army. Would that be correct? Yes, sir. Including the 10 million bounty on my head. Yes. And therefore, would you agree with me that that statement implies a personal vendetta against you for your allegations? Yes, sir. Ang And tanong, because of that also, ang tanong dyan, yung na-file ka ng allegations na kaso? sinasabi mo, sino bang gumawa yan? Duterte ba? Sino bang ang nagturo dyan? Yun, yung witness nyo nandyan sa loob. Si Guban. for the sale of the AK-47s and for illegal drugs? Yes, sir. Thank you. Now, we go to the role of Jamie Guban.
Yun. Jimmy Guban, Yan ang sisihin mo dahil yun ang nagdiin sa kanya. Ba't nyo idadama yung dating administrasyon? Ay silang dalawa yung magkaibigan at nag-witness siya na yan talaga ang gumawa. you're the Customs Intelligence Officer working with Colonel Acerto, Captain Perote, Colonel Fardo. Tama po. We are working together, Your Honor. I beg your pardon? We are Yan ang pabida-bida ngayon, yun, no? Yan ang kunyari, may alam sa lahat, pero yan din ang nagdiin kay Acerto, kaya nagtatago si Acerto. Wala ka na makukuha dyan, nakakulong na yan eh. working together, Your Honor. Yes. Kasi isa yung linya ng trabaho nyo. Opo, Your Honor. But because, according to your statements doon sa unang hearing na napunta ka sa dito, sinabi mo na because of fear, inamin mo doon sa hearing, doon sa Senate, na you accused Colonel Acerto of masterminding a 13 billion shabu shipment in magnetic lifters. And you testified that Acerto facilitated the shipment but later tipped of authorities to intercept a part of it. Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. And because of this, that controversial report of Colonel Acerto, your colleague, si Captain Perote, a retired investigator, was allegedly killed due to similar reports he filed implicating Mr. Yang and Mr. Lim. Colonel Acerto, would that be correct? Ed? Sir, nawala po. Tama po yun, sir. Yeah. Pinatay si Lito Perote, yung kasamahan ninyo, because of alleged similar reports he filed implicating Mr. Yang and Mr. Lim. Would that be correct? Yes, sir. Siya po yung... Now, I do not know if this is violated. There were reports that the skeletal remains of Perote were discovered inside a drum in 2019. Allegedly, a DNA was conducted, but the results were never released. Were you knowledgeable about this? No, sir. No. No, sir. Hindi ko po alam, sir. Okay. Pero may report na ganon. Now, in July, 2.4 billion shipment at the MICP or Manila International Container Port staff. Lahat na accusation sa kanya, ang dumiin dyan, yan, yung naka-orange. Yan ang sisihin nyo. Bakit naman sisihin nyo si Pangulong Duterte? Nagpapatupad lamang siya, gusto niyang linisin ang bayan nung kapanahunan na yun. Grabing script na to. Inside abandoned magnetic lifters and 11 billion of missing shabu suspected to be packed in similar magnetic lifters found in Cavite. Now, may I know the reason why in one of your statements, sinabi mo na ang real drug lords are Mr. Alan Lim and Mr. Michael Yang. May I know the basis of your statement? Or how did you come to know about this? It was relayed to me by my reliable informant, sir, na they are involved in the shipment of the illegal drugs. Especially Lahat po niya ng mga resources nila ay mga informant nila. Hindi sila mismo. Hindi nga lang na-verify eh. Gumawa sila ng report according doon sa kanilang mga informante. Pero sabihin mong sinamahan ng informante to witness, to testify para sila mismo makakita para magkaroon ng collaboration yung testimony ng kanilang informant at in their mismong saksi na sila ang nakita, hindi naman totoo at hindi naman nang napatunayan in yan. the time of President Duterte. And all the drugs are coming through the Bureau of Customs. Thank you. And Jal Wilkins Villanueva,
Era. Tadadadan. Oh, no. You Tuloy. were with PIDEA in 2002 and you became the head in 2020. Tama po. Yes, Mr. Chair. And during that stint of yours, have you ever heard of the involvement of Mr. Mike? Siya yung no? Siya yung pang pinali dyan eh. Kaya nandyan yung attack eh. Doon sa kay Guban, nandun kay Asierto, napakahalumana niya. Doon sa asawa ni Lynn, ay talagang may pabiro-biro pa siya. Ito yung mga nagtatago sa batas, nakakulong, maayos siya. Pero dito mamaya, tuloy, yung script. And Tuloy Mr. tayo sa Alan script. Lim sa illegal drugs? Only Alan Lim, Mr. Balikan Chair. natin ng konti. And you became the head in 2020. Tama po. Yes, Mr. Chair. And during that stint of yours, have you ever heard of the involvement of Mr. Michael Young and Mr. Alan Lim sa illegal drugs? Only Alan Lim, Mr. Chair, and not no Michael Young, Mr. Chair. Up to 2022, when you became the PIDEA head? Yes, Mr. Chair, kasi wala, Kasi, hindi siguro, ko, sige, kasi sir, wala ako natanggap na information, Mr. Chair eh. ay napakahinang information nyo ng kwan, ng Oh, yan na, PIDEA. yan na. Because in 2010, I became a congressman, and 2016, Ayan na. Yung script kanina ni Kung Hon, dahil siya ay na-appoint ni Pangulong Duterte, sinungaling na siya. Yun ang conclusion dyan. Ito naman si Akop na to. Ito, nandito ako, alam ko na na-involved si Michael Young. mga chismoso to eh. Puro chismis eh. 2016, Mr. Chair, is nasa Region 10 ako, Mr. Chair. Kaya nga, sinasabi ko nga, from 2002 Kaya nga, bakit hindi ka nga nagkaso? up to 2022, nasa PIDEA ka. Yes, Mr. Chair. And yet, you tell me na hindi ka man lang nakareceive ng information ng involvement ni Mr. Yang, specifically from 2016 to 2022 dahil takot kayo na maglagay ng report na si Mr. Michael Yang ay involved sa illegal drugs. Why? Kasi Sabi mo, may alam ka na. Ikaw, hindi ka takot? Kung nagsampa ka ng kaso, kasi nga, gusto mo maging congressman. Ikaw naman. Kasi kung time na yon, yung sinasabi mong may alam ka na at bumanat ka, malamang wala ka dyan. Yan ang gusto nating sasabihin. Malamang wala ka dyan, Akop. alam ninyo na malapit siya kay former President Digong. Lahat naman kayo nun, takot yun. Takot kayo. Ha? Bakit ikaw hindi? Kasi kung hindi ka takot dahil sabi mo may alam ka, dapat sinabi mo. Dapat nag-witness ka rin. Takot ka rin kasi nga gusto mo maging congressman. Ikaw naman, Mr. Ako po. Akala mo naman wala kaming utak dito na nakikinig at nakikichismis lang din. Uy. And do not tell me na hindi totoo yun. Kaya ngayon nga lumalabas ito Dahil ngayon, ang mga tao hindi takot. Kasama ka na. Di tingnan natin later on. And now, hanggang ngayon, takot ka pa rin. Tapos pinagyayabang mo, you have a name to protect for your children. I do. Wala. Itong hearing na to bogus. Walang patutunguhan to. Kasi nga, hindi to mag-i-stand in court yung ginagawa nila. Talagang lang to pang politika lang to no? Mga witness nila galing sa kulungan. Mga witness nila nakakulong. Iba nagtatago. At ang kalang ebidensya, hearsay din, hindi mismo first hand na sila mismo yung nakapag-discover ng binibintang nila dyan kay Mr. Lin na yan at kay Mr. Yang na yan na mga negosyante dyan sa Davao. Wala pang politika lang talaga ito no? Kaya sa atin dito mga kababayan,
kapag hindi tayo aware at hindi tayo maging mabusisi sa nangyayari para sa ating lipunan, at kung doon lamang kayo nakarely sa mainstream media, ay malamang maliligaw kayo sa paniniwala nyo patungkol sa nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Yung Quadcom na yan, yung apat na yan na namumuno dyan sa pag-iimbestiga na yan, ay puro muro-muro lang po yan. Hindi po nila mapapatunayan yan. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, naging mayor na ako, natapos ko yung mga terms ko, naging congressman ako, naging vice mayor ako, nagiging prosecutor ako, naging presidente ako. Ay sino ba naman kayo? Because of my platform ng aking ginagawa, na ang concern ko ay para sa taong bayan, eto ang accomplishment ko. Ako titirahin nyo, ako babalikan ninyo. Ay ano ba nagawa ninyo para sa bayan? Diba wala? Puro lang kayo dyan salita-salita. At sinasabi ko sa inyo na balang araw, kapag bumalik ang mga Duterte, anong sabi ni Pangulong Duterte, kapag bumalik ako at bigyan ako ng pagkakataon, gagawin ko ulit kung ano yung ginawa ko nung una. Eh kayo, malamang pagkatapos itong eleksyon na ito, sa midterm election, malamang tatamimin na kayo lahat. Alam niyo kung bakit? Maglilipatan na po yan doon sa maging malakas na maging sunod na presidente. Kaya mga kababayan, wala tayong ibang layunin dito, wala tayong personal dito, reaction lamang sa mga nangyayari. At kung sila gusto na ma-reveal yung sinasabi lang quote-unquote katotohanan, how much more ho tayo na tayo nililin lang ng mga congressman na ito. Muli, ito si Pinoy Info at nagpapasalamat sa oras sa inyong pakinig sa ating reaction video na ito. God bless you all.